Alam nyo, sa panahon ngayon na lahat ay cloud first, ang pag-secure sa Microsoft 365 ay hindi na lang basta-basta isang option. It's a necessity. So sa pag-uusap natin ngayon, hiwa-hiwain natin yung mga pinaka-importanting components ng M365 security, mula sa identity hanggang sa data protection. Ang goal, bigyan kayo ng isang malinaw na blueprint para patibayin ang inyong digital environment. Ito yung classic na tanong ng bawat IT team, di ba? Paano ba natin bibigyan ng sapat na kapangyarihan yung mga admin natin para magawa nila yung trabaho nila ng maayos nang hindi naman natin isinusuko yung susi sa kaharian, yung buong control at security ng environment natin? Yan mismo yung tanong na sasagutin natin ngayon. Okay, so ang pinakaunang hakbang para ma-secure ang Microsoft 365 environment nyo ay ang paglalatag ng isang matibay na pundasyon. Isipin nyo na lang, may tatlo itong haligi. Una, matibay na identity controls. Pangalawa, malinaw na access policies. At pangatlo, mahigpit na compliance configurations. Ito yung magiging pader natin laban sa unauthorized access, hindi lang sa users at devices, kundi lalo na sa data natin. At para maitayo yung pundasyon na yan, may tatlo tayong pangunahing gamit. Gagamitin natin yung Microsoft Entra para sa Identity and Access Management, siya yung bouncer. Sunod, si Microsoft Purview ang bahala sa Compliance and Data Governance, siya yung tagabantay ng rules. At para naman sa lahat ng devices, andyan si Microsoft Intune. Ito yung kompletong security toolkit natin para i-configure yung baseline protection ng buong environment. Umpisahan natin sa pinakaunang layer ng ating depensa, yung pag-control sa access at sa mga device. Isipin nyo to na parang nagtatayo tayo ng matitibay na pader at mga high-tech na security gate para sa digital office natin. Ang Device Access Policies, ito yung first line of defense natin. At napakasimple lang ng trabaho nito. Siguraduhin na tayong mga trusted at compliant na devices lang, yung mga sumusunod sa security standards ng kumpanya, ang pwedeng kumonekta sa ating M365 services. So kung yung device mo ay hindi trusted, sorry, hindi ka makakapasok. Period. So paano natin malalaman kung ang isang device ay trusted o hindi? Dito na ngayon papasok ang Device Compliance Policies sa loob ng Microsoft Intune. Para siyang security checklist para sa bawat device na gustong kumonekta. Tinitingnan nito, naka-on ba yung encryption tulad ng BitLocker, updated ba yung antivirus mo, naka-activate ba yung firewall, nasa tamang minimum OS version ka ba, at yung password mo ba, sapat yung complexity? Kung check lahat yan, then your device is considered compliant. At ngayon, gamitin natin yung compliance status na yan. Ang Conditional Access Policies, tinitingnan niya in real time yung state ng device mo. So ang tanong niya, itong device na to, compliant ba ayon sa Intune? Kung ang sagot ay oo, sige, pasok. Kung hindi, automatic, blocked ka. Ito mismo yung puso ng Zero Trust Principle. Never trust, always verify bago ka magbigay ng kahit anong access. Okay, mahalaga itong maintindihan, yung pagkakaiba ng dalawa. Pag sinabi nating device compliance policies, ang focus niyan ay yung buong device. Kaya kailangan fully enrolled yan sa Intune. Perfecto para sa mga corporate managed devices. Ang mga control dito ay OS version, encryption, antivirus at iba pa. Sa kabilang banda naman, yung app protection policies, ang focus lang niya ay yung corporate data sa loob ng app, halimbawa sa Outlook o Teams. Hindi kailangan i-enroll yung buong device, kaya ito yung ideal para sa Bring Your Own Device o BYOD. Ang focus nito pwedeng i-control yung copy-paste, pag-save ng file sa local device, at yung access mismo sa app. Ngayon, pag-usapan naman natin yung utak ng buong access control strategy natin, ang conditional access. Isipin niyo siya bilang isang napakatalinong gatekeeper sa loob ng Microsoft Entra ID. Tinitingnan niya yung iba't ibang signals, sino yung user, anong device ang gamit, nasaan siya, gaano ka-risky yung sign-in attempt na to. Based sa lahat ng yan, magdedesisyon siya kung papayagan ka, ibablock ka, o lilimitahan lang yung access mo. At lahat yan nangyayari in real time. So bilang admin, may tatlo tayong pangunahing levers na pwedeng i-adjust dito. Una, yung user and group targeting. Dito natin sinasabi kung kanino i-a-apply yung policy. Sa finance team lang ba? O sa lahat ng admin? Pangalawa, yung sign-in risk evaluation. Ito yung tumutulong sa atin na ma-detect yung mga kahina-hinalang login. At pangatlo, yung session controls. Kahit nakapasok na yung user, pwede pa rin nating limitahan yung gagawin niya, tulad ng pag-block sa download ng files. Okay, so na-secure na natin yung mga pinto at access points. Ngayon naman, ilipat natin yung focus sa kung paano protektahan yung pinakamahalagang asset na nasa loob, yung ating data at content. May tatlong napakahalagang tools tayo para dito.
Una, yung sensitivity labels. Ang trabaho nito ay i-classify at protektahan yung data. Halimbawa, pwede kang gumawa ng confidential label na kapag in-apply sa isang document, automatic itong i-encrypt, lalagyan ng watermark at i-restrict ang access sa internal users lang. Kahit malik yan, hindi mabubuksan. Pangalawa, yung Data Loss Prevention o DLP. Ito naman parang security guard na nagmo-monitor. Kaya niyang i-block yung isang email na may credit card number kung yan ay ipapadala sa labas ng kumpanya. At pangatlo, yung retention policies. Sila naman yung taga-manage ng life cycle ng data. Tinitiyak nito na yung data tulad ng HR documents ay masisave for 7 years bago ito automatic na i-delete ayon sa policy. Okay, so secure na yung access, protected na yung data. Ang tanong ngayon, paano naman natin ligtas na maibibigay yung mga administrative tasks sa ibang tao? Well, dito na papasok ang Role-Based Access Control o RBAC. At ang pinakapundasyon ng RBAC ay itong Principle of Least Privilege. At napakasimple lang ng ibig sabihin nito. Ibigay mo lang yung eksaktong access na kailangan ng isang user para gawin yung trabaho niya. Walang labis, walang kulang. Ito yung pinakamabisang paraan para mabawasan ang anumang risk. So, ang RBAC ay isang security model na nagre-restrict ng access sa system based sa role ng isang tao sa organization. Tinitiyak nito na yung permissions na binibigay natin ay talagang tugma sa job responsibilities nila. At bakit ito importante? Para sa efficiency, para sa risk management, at para ma-enforce yung tinatawag na separation of duties. Ang maganda dito, para mapadali ang buhay natin, nag-provide na ang Microsoft 365 ng napakaraming predefined admin roles. Imbes na gumawa ka pa from scratch, meron ng mga ready-made roles tulad ng Exchange Admin, Teams Admin, SharePoint Admin at marami pang iba. Sa totoo lang, for most scenarios, sapat na ito at mas secure pang gamitin yung mga built-in roles na to. Pero syempre, may mga pagkakataon na kailangan natin ng mas specific na control. Dito, pwede tayong gumawa ng custom role. 3 simpleng hakbang lang to. Step 1, i-define mo yung mga kailangang permissions, piliin mo lang from a list. Step 2, i-assign mo yung scope. Dito mo ililimitahan kung saan lang efektibo yung role. Sa isang department lang ba? At step 3, i-assign mo na yung users or groups. At ang best practice dito, laging i-assign sa isang security group, hindi sa individual users. At speaking of best practices, ito yung 3 dapat niyong tandaan. Una, gaya ng sabi ko, palaging gumamit ng security groups para sa role assignment. Mas madaling mag-manage, add or remove ka lang ng member sa group. Pangalawa, i-review nyo ng regular yung mga role assignments. Tiyakin na natatanggal yung access na hindi na kailangan. At pangatlo, i-document ninyo lahat. Napaka-importante nito para may malinaw na audit trail at alam ng lahat kung bakit may access ang isang tao. Tandaan, hindi nagtatapos sa assignment ang trabaho. Kailangan itong i-monitor. Una, ugaliing i-review ang audit logs sa Microsoft Purview portal. Dito makikita lahat ng pagbabago sa roles. Pangalawa, i-track yung role assignments sa Microsoft Entra Admin Center at maghanap ng mga unusual patterns. At pangatlo, ito yung pinaka-importante, mag-set up kayo ng automated alerts para sa anumang pagbabago sa mga critical roles, lalo na sa global admin, para kung may suspicious activity, ma-aksyonan agad. Sige, ngayon pagsama-samahin natin lahat ng napag-usapan natin sa isang actionable blueprint para sa isang successful na implementation. Ito na yung blueprint ninyo. Laging magsimula sa isang pilot group para i-test muna yung policies. Huwag biglain lahat. Gamitin yung mga built-in templates para sa DLP, Conditional Access at RBAC para mapabilis yung deployment. Regular na i-review yung logs at reports para makita kung may butas. Turuan ng mga users at admins kung bakit mahalaga yung policy. At pagkaya, gamitin ng automation tulad ng Power Automate para mas maging efficient yung enforcement at alerting. So, bilang buod, ang galing. Natutunan natin kung paano i-secure ang access gamit ang Entra ID, paano protektahan ang data gamit ang Purview, at kung paano ligtas na i-delegate ang admin tasks gamit ang RBAC. Ito talaga yung 3 haligi para makabuo ng isang matibay at secure na Microsoft 365 environment. At iiwan ko kayo sa tanong na to. Dahil sa lahat ng napag-usapan natin at sa patuloy na pagbabago ng mga security threats, ano yung pinakaunang security policy na i-implement o i-review ninyo sa inyong environment pagkatapos nito? Follow DX Labs for more.